Lulusot sa butas ng karayom ang ifinail na impeachment case laban kay Inday Sara Duterte. In short mga kababayan, mahihirapan. Yan po ang tingin ng dating National Security Advisor ni PBBM na si Clarita Carlos Machiavellian mga kababayan. Na ngayon mga kababayan, by the way, nagtatrabaho pala ito under sa opisina ni Speaker Martin Romualdez sa Kongreso. Pero ayon mismo kay Clarita Carlos mga kababayan, ay etong impeachment case si VP Sara Duterte ay mahihirapan lalong-lalo na sa Senado dahil kinakailangan lang daw mga kababayan ay ng 7. Pitong senador na boboto ng no ay maaabsuelto na si VP Inday Sara. At base po sa ating nakalap mga kababayan base dito sa listahan ng mga kasalukuyang senador, 23 na lang po sila mga kababayan dahil wala na po si Angara. Kung 7 lang na no ang kailangan ni Sara, ay mayroon na tayong Robin Padilla, si Jinggoy Estrada na hayagan na pong nagsalita mga kababayan na ayaw sa impeachment, si Nancy Binay, 3, si Senator Bato de la Rosa, si Bongo at si Bong Revilla. Isa na lang ang kulang mga kababayan na dapat kumbinsihin. Safe na si Sara. At andito pa mga kababayan ang mga kakampi dati ni dating Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano, si Mig Zubiri, na not in good terms na ninangagba mga kababayan. Ewan na natin si Tolentino. Ang mag-inang Villar. Inapoint yan ni dating Pangulong Digong si Mark Villar sa DPWH dati. Ewan lang natin. Siguro kahit isa lang sa kanila mga kababayan, papanig kay Sara, safe na si Sara. Kaya sa tingin ni Clarita Carlos mga kababayan, mahihirapan. Pero subalit datapwat. Kapag hindi matatapos mga kababayan itong impeachment bago mag-eleksyon at mayroon ng bagong set of senators at landslide victory ang bagoong Pilipinas na nandyan na sina Abalos, sina Pacquiao, sina Tulfo, ay malamang sa malamang mga kababayan ay mai-impeach na si VP Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, tandaan nyo, 0 votes ang bagoong Pilipinas. Mag-negative campaign kayo dyan mga kababayan sa mga animal na yan dahil ang purpose niyan ay para ma-impeach din si Sara Duterte. Panoorin niyo po. Your thoughts po about the impeachment po na filed po sa Congress. Go ahead po. Siguro marami na rin ang nakapansin na napakahirap talagang isulong yan. Nahirap. Ang una, napakaigsi na ng session ng Congress. Kulang na sa oras. Pero sa Kongreso mga kababayan, pwede nila yung bilisan. Pasado na yung automatic dyan sa mga congressman At pangalawa ay mahirap kunin yung 16 na senators na mag-a-approve niyan. Tama. 16. Kailangan nila ng 16 mga kababayan. Pero paano kung may mag-abstain? Kulang na sila. Chamber. Opo. At 105 sa lower chamber. Sa palagay po ba ninyo? So pagka ganun po yung mga ganitong yung thought po ninyo na mahirap, palagay po ninyo wala ng future ito pong impeachment na na-file. Dalawa po yata yung Never say never. Sabi nga ni Ngagba. Pero hindi din tayo pakakasiguro mga kababayan dahil alam naman natin ang laro ng politika, di ba? na-file na kahapon. Pangalawa na ho yata yun. Siguro wala siyang kinabukasan ngayon, pero right now. maaari pa nilang gawin yan pag bagong kongreso sa July, no? At bago din ang mga senador mga kababayan. Sigurado tayo kung mauupo na itong sina Abalos, sina Erwin Tulfo na sabi mga kababayan, gabundok na daw ang ebidensya laban kay VP Sara. At marami pang iba na kasamahan nila. Siguradong sibak si Sara Duterte sa pwesto. At siguro, ang hinuha ko, ang nagpa-file niyan ay nagbibigay signal at warning kay Vice President Sara. Oo nga po. So, I'm how about warning ang mga you. Pilipino po? Sa palagay po ninyo, paano po tinitingnan ng mga Ganyan Pilipino ba, po itong Clarita? mga impeachment na i-file po sa Congress ngayon, Prof? Iba kasi yung publiko May publiko na talagang nakasausaw dyan. At Ang nagsawsaw lang dyan mga kababayan na pabor sa impeachment ay yung mga anti-Duterte. talagang dinaramdam yung nangyayari, either for Sara, anti-Sara. May publiko naman na ay keber dyan dahil mas importante sa kanila yung pagkain. At Kasi klarong-klaro naman mga kababayan ang kanilang dahilan political mga kababayan, gusto na nilang i-eliminate si Sara kahit walang kasalanan. Dahil yung mga nag-aakusa akala mo ang lilinis? Etong mga kongresista mga kababayan na napakakurakot. Si Sara ang pinagbintangang
Grabe na ang korupsyon, Diyos mio. Wala nga ang report ng COA na may anomalya siya. Cleared na po siya sa COA, mga kababayan, yung nilabas lang bago lang. Ang trabaho. So, yung mga iba naman, they simply ignore it. So, iba-iba yung publiko talaga. Oo, kasi saka isa pa po parang the other day pa yan Ate Juday, yung sinabi po ni PBBM na parang waste of time lang po itong gagawing Budol! Pautot mga kababayan para hugas kamay ang Poncio Pilatong iyan. kung mangyayari po itong impeachment na ito, Prof. Oo nga, marami nga nagalit sa kanya doon. Pero I'm sure like me, nakita din niya yung numero. By the way mga kababayan, ang sabi sinipa ito ni BBM dahil hindi siya feel ni Admiral. Kawawa si Clarin. Numbers. Opo. Very important kasi yun. Opo. Sa palagay po Pero yun lang mga kababayan, lumipat din doon sa House of Representatives sa ilalim ng tambalustos ito si Clarita Carlos. Doon na siya nagtrabaho. ninyo susundin ng ng mga congressmen? Hindi siguro kasi merong separation of powers, co-equal yan eh. So, yung mga nakita mo, parang nagalit ata yung isang makabayan na pinapakialaman daw sila ng presidente. Yun ang Na yan, yung convicted criminal na si Franz Castro, sabi, tayo dito separation of powers. As if walang Itong convicted criminal mga kababayan, grabe. Akala mo kung sino malinis. naman guidance lang naman eh. Opo. Dahil Castro. miski naman makabayan sila ay presidente naman ng Pilipinas ang nagsalita eh. Bahala na sila kung tutuparin nila yun o hindi. At aminin na natin mga kababayan ang leader nila dyan sa House, dyan sa Kongreso, ay handpick naman ng presidente mga kababayan So ibig bang sabihin hindi kayang mapagsabihan ni Ngagngag si Tamba? Mas makapangyarihan pa? Oo, dalawa ho yata o tatlong congressman po yung congressman po ang sumuporta doon sa impeachment na yun. Baka ito pagka Tatlo! Yung tatlong bugok mga kababayan na mga makabayan black. hindi ho nasuportahan, hanggang doon na lang po ba yun sa palagay ninyo, Prof? Kasi pag hindi nakuha yung 105 sa lower chamber, hindi yun aakyat sa upper. Hindi At saka kung mababasura man yung impeachment mga kababayan, magpa-file na naman sila ulit next year. Dahil isang beses lang po pwedeng magkaroon ng impeachment proceeding mga kababayan Taon-taon yan sila hanggang mag-2028 mga kababayan. Diyos mio. Hindi kayo napapagod dyan sa paulit-ulit na ninyong mga akusasyon. Confidential fund na naman niya. Wala kayong bago. pupunta sa Senate yun. Oo, lalong-lalo na kung yung sinasabi po ninyo na 16 na mga senators po sa Senado, medyo wala Sa pong Senado. hindi ho ito uusad palagay po ninyo. Hindi. Nako, alam mo dyan sa 16, remember 23 na lang sila, no? Oo, Wala si Anggara. Opo. Pito lang ang umano dyan, ang humarang dyan, talo na. Lots Pito na. senators lang ang humarang. Dito mga kababayan, may 6 na mga kababayan na naghayag ng pagkontra dyan sa impeachment. Ewan na natin itong sina Jingo Estrada kung baka babaliktad. Alam naman natin nila ni Admiral. Pero sinabi na niya mga kababayan na dahil ang kanyang tatay ay na-impeach din, wala din nangyari. Ayaw na niya. Si Binay din. Nancy. Pati si Bong Revilla. Tapos etong 4 na taga-PDP laban mga kababayan, tatlo na lang pala, Bongo, Bato at Robin, ay okay na. Si Francis Tolentino, wag na tayong umasa. Pero the rest yan mga kababayan, kapag may mag-abstain sa kanila kahit 2 lang, wala na, tsugi na. Diba? Oo, wala na siyang future. Nako, May legal So anong masasabi nyo dito mga kababayan na dadaan sa butas ng karayom itong impeachment laban kay Sara? Kung ngayon gagawin based on the current senators. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.